This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Hello guys, kamusta kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Kung umaga nyo ito pinapakinggan, tanghali kung tanghali, gabi or kung ako naman yung gusto nyong mga 3 a.m. thoughts nyo. Thank you. Hindi ko alam yung mga trip nyo sa buhay, pero masaya ako na nandito ulit kayo. Syempre, sana may nakuha kayong inspirasyon at sinubukan nyo sa mga sarili nyo na magsimula ulit. Ganun. At ang bakit natin ngayon ay bakit hindi overnight ang pag-move on. Alam kong ito yung mga inaabangan nyo ng mga topics kaya naisipan kong ito na agad. Ikaw na nakikinig ngayon, di ba? Kaya nga pinlay mo to kasi nag-expect ka ng something na may makuha dito. So, bakit nga ba hindi overnight ang pag-move on? Kasi ito yung tinutok ko lagi dati sa mga schools pag may mga invitations ako para mag-talk about moving on. Tas nakakatawa kasi mismong mga February siya lagi. As in Valentine's Day, pero pag move on yung gusto nilang topic. So, syempre, yung mga nandun, mga single, tas meron namang niloloko ko yung mga taken na mga nandun. Sabi ko, bakit kayo nandito? Nagre-ready na ba kayo? Kasi magbe-break na kayo. Yung mga ganun. Pero yun nga, kaya hindi overnight ang pag-move on kasi may phases ito. Phases of moving on. Yung unang phase, yung buntong hininga phase. Yung parang, ay. Ganun. As in, yung mapapahinga ka na lang ng malalim. Ito yung papahay ka. Ay, ulit mo. Ikaw nga. Ay, ito yung mga nagme-message ka pa sa kanya na hindi ko kayang mawala ka, ganyan. Hindi ako mabubuhay pag wala ka, ganyan. Tapos, yung ikaw lang sapat na moments, mga ganon. O kaya naman yung mga hindi ka na magjojowa. Sabi mo, yung sasabi mo sa sarili mo, ikaw na yung last, hindi na ako magjojowa kung mawawala ka, parang ganon. Or hindi ka na makakilala ng ibang tulad niya, di ba? Ito yung parang si John Lloyd, yung mapapano kayong mahal kita at ng sakit-sakit na. Oh! Ayun yung parang hirap na hirap ka. Kasi ito yung hindi pa nagsisink in sa'yo lahat pero ramdam mo na yung sakit . Siyempre, after mo magmuntong hininga, mapapastok ka. Ito yung phase na pag-stalk phase. Ito yung titingin ka sa profile ni ex mo. Kung sino yung mga nagla-like, sino yung mga nag-heart, iisa-isahin mo yun, magiging NBI ka. Kasi syempre, isa doon possible no? Lalo na kung mga nakikita mo yung mga huling post ng ex mo parang nagdadrama na. Tapos parang makikita mo may mga naka-like, may naka-heart. Parang masaya dun sa nangyayari sa kanya kasi parang, magiging single na tong taong to. Ganyan. Tapos titignan mo yung relationship status niya ng ex nyo. Kung in a relationship pa ba kayo, kung di pa niya nababago. Mga huling silay sa mga sandali. Huling silay na in a relationship kayo, ganyan. Tapos titignan mo yung mga wall post ng ex mo. Kung meron bang nagwo-wall post. Kung uso po yung wall post. Pero parang halos lahat ata ng tao ngayon hindi na inaalaw yung mag-wall post kasi nga maraming loko-loko na kung ano-ano yung mga pinapost sa wall. So parang ino-off na yun. Siyempre, pagka-stalk mo at nakita mo na masaya siya, siyempre, ando ka sa phase na masaya ka na rin, di ba? Masaya na ako phase. Alam mo yun? Ito yung mga araw na niloloko mo yung sarili mo, syempre. Kasi hindi naman totoo na masaya ka talaga. Ito yung pagkatapos mong makitang mag-stalk sa profile niya, nakita mong nag-e-enjoy na siya, gusto mong ipakitang nag-e-enjoy ka na rin. Gusto mong patunayan na hindi ka affected, ganyan. Tapos parang pag nakita mo siyang masaya, parang gusto mong i-prove sa kanya na kaya mo ring mabuhay na wala siya, di ba? Yung sunod na phase ay bitter phase. Yan. Di ba? Sabi mo, masaya ka na, tapos bitter-bitter ka ngayon kung ano-ano na pinagpo-post mo sa social media, ganyan. Tapos parang galit ka na sa mga tao sa paligid mo. Ito yung bitter ka na sa mga nag-holding hands sa harapan mo, pero dati naman, ikaw yung ganyan, ikaw yung PDA. Bitter ka sa mga nagyayakapan sa harapan mo. Bitter ka sa mga naglalambingan sa harapan mo, tapos nakikringe ka sa mga nakikita mong wall post or mga post ng mga kaibigan mo, ng mga magjojowa.
And syempre, sunod niyan, buntong hininga phase, part 2. Ito yung malungkot ka pero tanggap mo na. Alam mo yun, parang unti-unti na nagsisink in sa'yo na parang hindi mo na siya maibabalik pa or talagang ginawa mo na yung best mo para i-win back siya, ganyan. Kasi wala na talagang mangyayari kapag ayaw na talaga nung tao. Kahit ano pa yung gawin mo, kahit lumipad ka, kahit kunin mo yung buwan, lahat ng planeta, bigay mo sa kanya. Hindi. As in, pag ayaw na niya at settled na siya na ayaw niya, wala na talaga. Pag na-fall out of love na yung isang tao, parang sobrang liit na ng chance. Tsaka parang may na-encounter ba akong ganito dati na sa mga nag-aano sa akin? Wala nga. I mean, bihira. Kasi alam mo rin yun sa sarili mo eh. Feel ko naramdaman mo na yun at some point. Pero kaya lang say big deal kasi ikaw yung nakakaranas. Pero alam kong naramdaman mo rin yun dati. Ito yung mga titignan mo yung profile niya ulit. Parang maghuhuling paalam ka na sa kanya. Hindi, joke lang. Parang namatay pala yun. Basta yung parang kakausapin mo yung profile niya. Kakausapin mo siya sa first point of view mo. Ganyan. Yung feeling mo nasa pelikula ka. Siyempre, pag natanggap mo na yan, hanap ka ngayon ng pagkakabalahan phase. Ito yung parang kailangan mong i-workout yung sarili mo para maging mas better person. Ito yung parang gusto mong maging okay na. Kasi nga, alam mong wala na eh. Alam mong masaya na siya sa iba, hindi ka na niya pinapansin. Kumbaga gusto mo na siyang kalimutan, di ba? So parang maghahanap ka ng literal na bucket list. Hindi yung bucket na title natin na yung bucket list talaga na parang gusto mo mas marami kang makuhang tulog. Ngayon, iinom ka na ng tubig, mag-exercise ka na, magbabasa ka na ng mga bagong libro, ganyan. Mas magiging organized ka na, maglilinis ka na ng kwarto mo, mag-explore ka na ng mas maraming bagay, mas magre-relax ka na, mas bibigyan mo na ng time yung sarili mo, mas makakaroon ka na ng mas maraming pasensya sa mga bagay-bagay. Hindi ka na magiging bitter, magiging masaya ka na sa mga tao sa paligid mo. Okay lang pala na walang masyadong maraming ginagawa, ganun. So, ayun, basta mahalaga talaga tinry mo yung best mo para sa sarili mo. Tapos ito yung, alam mo yun, at the end of the day, na akala mo kapag naging busy ka, makakalimutan mo siya. Alam mo yun, parang pagod ka sa dami mo nang ginawa, gusto mo maging better person, tapos sa gabi, mag-isa ka ulit. Tapos, dahil mag-isa ka, maghahanap ka ngayon ng kalinga. Mamimiss mo ulit yun, di ba? So, syempre, dahil makulit ka, i-stalk mo ulit siya. Ito yung stalking phase, part 2. Ito yung bibisita ka ulit sa profile niya. Then, parang yung huling tingin mo na alam mo sa sarili mo na tama na, kailangan mo na talagang mag-move on. Kailangan mo nang malaman na hindi ka na talaga na-appreciate ng taong gusto mo, mahal mo, ganyan. As in, may mga bagay na kailangan na lang palampasin dahil wala, yun lang, that's life. Parang minsan lagi nating gustong may dahilan. Alam niyo yun, gets nyo? Na parang sa dami ng gusto natin dahilan, tayo na mismo yung nagbibigay ng dahilan sa sarili natin. Kaya nga siguro dahil marami tayong bakit, di ba? Ba't niya kaya ako iniwan? Ba't kaya hindi na nag-work? Bakit kung kailan gusto mo naman bumawi, hindi ka naman hinayaan bumawi? Sa tingin ko okay na yun, pag ganun. Hayaan mo na. At least, alam mo sa sarili mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Hindi ko sinasabi na sumuko kayo, pero alam niyo naman sa sarili niyo pag naibigay niyo na yung lahat, di ba? Dapat ayun yung malaman ng tao na kapag naibigay mo na naman yung lahat, parang wala na namang mawawala sa'yo. Wala na namang, siya na yung nawalan, di ba? Kung hindi ka kawalan sa kanya, then okay lang yun. At least baka at the end of the road, may makakita sa'yo, may umampun sa'yo, may maka-appreciate sa'yo, di ba? Ito na yung phase na hold on or let go phase. Ito yung trap ka sa nararamdaman mo. Ito yung gusto mo mag-move on pero naiisip mo pa rin siya. Gusto mo nang maghanap ng bago or gusto mo nang kumilala ng mga bagong tao pero naisip mo pa rin siya, di ba? Kasi parang habang sila nagpapakasaya na sa buhay nila, parang pinoproblema pa rin natin sila. Alam mo yun, iniisip mo na what if kinabukasan, mahal na niya ulit ako. Alam mo yun, biglang what if bukas, bigla niya akong tawagan, makipagbalikan sa akin to. Yung mga ganong
instances, di ba? Pero ang galing kasi parang, yun nga, kahit na sinaktan na nila tayo, parang iniisip mo pa rin yung ikakabuti ng pakiramdam nila regardless ng mga ginawa, di ba? Kaya sobrang powerful ng pag-ibig na nagagawa ng isang tao, di ba? Yung sabi nga yung things we do for love. As in lahat na ng katangahan, as in lahat na ng kamartiran, magagawa mo talaga. So, darating sa point na dahil lagi ka nasasaktan, then alam mo na ganun lagi nangyayari. So, you go along with your life. Tapos ito yung nasanay ka na face, di ba? Ito yung nasanay ka nang wala siyang pakialam sa'yo, nasanay ka nang mag-isa, ganyan. May mga bago ka na ulit na nakikilala, nag-install ka ulit ng Tinder, ng Bumble, ganyan. Ikaw, nasa sa'yo yan. Tapos, free as bird ka na, di ba? Right mo yun, normal yun na mag-explore ka ulit ng mga bago. Then, ayun nga, habang ginagawa mo yung mga bagay na nagpapabisa sa'yo, pwedeng doon ka makakilala, ganyan. Makakapag-focus ka ngayon sa sarili mo. Siguro, habang nag-focus ka sa sarili mo, feel ko may mga tao kang mamamagnet sa'yo na ma-appreciate kung ano yung mga ginagawa mo. At syempre, ito yung mga ito yung dahil nga nasanay ka na mag-isa, baliwala na sa'yo lahat ng nangyayari. Parang ganun. Parang you don't give a fuck na sa mga nakikita mo about sa ex mo, ganyan. Parang normal na sa'yo kasi parang strangers na lang ulit kayo kasi hindi na kayo nagpapansinan. Alam ko time will heal. May time na magkakausap ulit kayo pero hindi na, as in acquaintance na lang yun. Pero ito yung sana andito na kayo sa sa phase na to para makapag-umpisa kayo ulit na masaya, makapagplano ulit kayo ng magagandang plans, di ba? So, syempre, after nasanay ka na, ito yung totoong okay na ako, ganyan, okay na ako face. Ito yung mga araw na blooming ka na ulit, alam mo yun, yung alam mong hindi mo na niloloko yung sarili mo. Ito yung mga nag-exercise ka na, nagpagupit ka, ganyan. As in, nagkaroon ka ng time sa sarili mo. Dahil nga, nag-focus ka sa sarili mo, alam mo yung mga pagkukulang mo bigla, ganyan. Parang, ay, kailangan ko pala mag-skincare, ganyan. Okay pala gawin to dahil sa sarili, hindi dahil para sa ibang tao. So, doon palang yun yung isa sa mga lesson at yung mga consolation prize. Kung tutuusin nga, hindi nga consolation prize yung ganun. Kasi yun yung major prize na maibibigay sa atin. Yung alam mo sa sarili mo na ligtas ka sa taong hindi talaga para sa'yo. Tapos mas naging okay pa yung pamamalakad mo sa buhay, di ba? Tapos yun nga, bakit nga ba gusto natin mag-move on? Feel ko para makapaghanap ka ng bagong taong mamahalin ulit. Pero feel ko hindi naman siya required agad na parang pag naka-move on ka, maghahanap ka agad. Yun nga, bakit nga ba gusto natin mag-move on? Para dumating yung time na mahanap mo na yung taong makakasama mo, saan ka man mapunta, mahanap mo yung taong tutuparin na ang promise niya, mahanap mo na yung taong aalagaan ka sa huli na walang hinihinging kapalit, yung talagang unconditional love, di ba? Kasi parang at the end of the day talaga hanapin mo yung taong mamahalin ka, ma-appreciate ka. Gusto mo magkaroon ng partner kasi gusto mo at the end of the day may mapagsasabihan ka ng mga problema mo, may mapag-sharean ka ng mga achievements mo sa buhay, di ba? Iba pa rin yung may nakaka-appreciate. Pero habang wala pa ngayon at habang healing ka pa, okay lang yun. Baka kailangan mo lang ma-recognize kung nasaang phase ka na ng pag-move on. Kung sa tingin mo nasa in denial phase ka pa lang or niloloko yung sarili phase, okay lang yan kasi parte yan part ka nung process. Kumbaga hinuhulma ka pa nung pain, di ba? So ayun, sana may natutunan ka ngayon at productive itong araw na ito kasi umabot tayo ng ganito. Sana ma-appreciate nyo yung pagtatry ko na i-explain, tsaka tinatry ko talaga best ko guys para maging okay yung pag-deliver ng thoughts ko. Madalas kasi nakaklutter siya sa utak ko. Minsan hindi ko alam kung paano sasabihin kasi syempre ibang medium nga to, pero yun nga, sobrang thank you. Sana sa mga susunod magkakilala pa tayo. Message nyo lang ako sa Facebook ko. And yun, salamat ulit sa mga sumuporta. Sana
mag-heal kayo in time. Sana magawa nyo lahat ng mga gusto nyo sa buhay. Sana mas piliin mo pa rin magmahal kahit na naging unfair sa'yo. Yung mga unang nagmahal, di ba? Magmahal ka kasi yun ang nararapat gawin. Yun nga, spread love. At ang huli kong payo sa inyo ay, minsan hindi mo pwedeng asahang magkusang gumaling ang pusong nasugatan. Minsan kailangan mo rin itong tulungan. Okay? So, yun guys. Bye-bye and kita-kits ulit sa mga susunod na podcast. Bye-bye!